Have a nice day everyone. So magandang araw po mga kapatid. Andito naman po muli ang isa na namang panibagong video aking pong ihain sa inyo. At ito po ay patungkol sa aming pag-uusap ni Badong doon sa channel po ni Broccoli. Dito po ay aking pong ipapakilala sa inyo kung ano nga ba talaga ang ipinaglalaban ni Badong. Dahil dito nararamdaman ko na si Badong wala siyang reklamo sa doktrina kung doktrina man ang pag-uusapan. Kaya siya nag-exit dito sa MCGI. Kundi walang iba kundi ang kanyang personal na galit sa pamilya Rason. Katunayan sa mga video na ito mga kababayan, pinagbumura niya ang namumuno ngayon sa MCGI. Walang iba kundi si Brother Daniel Rason at maging ang kanyang pamilya. Malalaman nyo mga kababayan sa video na ito na talagang may galit siya, malaking malaki ang galit niya sa pamilya Rason. At kung ano man mga kababayan, mas maigi na siguro ang akin na pong ihain sa inyo at para hindi na kayo mainip pa sa bagay na ito, mas maiging mapakinggan na ninyo ang aming mga pinag-uusapan sa bagay na ito. Ganito ba dong? Let's make this clear. Pagka yung problema nyo sa royal family, ang aking paniwala kasi dyan, personal ninyong alitan yan. Sabi mo kasi, you are in service 22 years. And then, okay, sa'yo yan eh. Kung halimbawa, mayroon kang agrabyado, masama ng loob sa kanila, royal family, then, gawin mo sa pangsarili ninyo, wag naman ilabas sa SOCMED. Yan, wala problema, malaya tayo magsalita ka. Pero, personal ninyong alitan sa royal family, dito mo ikinalat sa SOCMED. Ngayon, natural, narinig ko, kaya ako nag-reaction. Ngayon, pag tungkol naman doon sa pagpananampalataya, lalo na sa MCGI, ibahin mo naman. At saka wag mong sabihan na iglesia ng mga baboy ang MCGI. Yun ang akin. Kasama niyo po ba yung royal family personal? Hindi naman. Hindi naman ko kagaya sa'yo. Nandiyan ka sa Pampanga. Ako may sarili akong mundo. Ganun po kasi yun, brother. Ganun po kasi yun, ha? Ganito po yan, ha? Ibig sabihin, wala po kayo sa sapatos ko. Kaya hindi nyo po nararamdaman at hindi nyo alam kung ano yung naramdaman at naranasan ko. Kung makapagsalita man po ako, because of all the bad things I have endured sa pamilya Rason, meron po ba akong karapatan magsalita o hindi? Meron. Meron. Ngayon, kung nakapagmuraman po ako, palagay nyo po ba kung malalaman ninyo lahat ng mga pang-aapi na ginagawa at ginawa ng royal family, palagay nyo po ba hindi kayo makakapagmura? Si San Pedro nga nung dadakpi ng Panginoong Jesucristo, nakapanaga dahil sa kanyang pagmamahal, matinding pagmamahal sa Panginoong Jesucristo, nakapanaga siya. Ngayon, kung minamahal nyo po ang mga kapatid, palagay nyo po ba hindi ninyo ipagtatanggol ang mga kapatid? Wala naman talagang. So yan po mga kaibigan, ay inyo naman narinig sa nauna nating pinapatugtog na video na boses nga ni Badong. Wala naman siyang sinasabi doon na tungkol sa doktrina, kaya ako nag-exit, kaya ako nagre-rebelde dito dahil mali ang aral dito sa MCGI. Di ba mga kababayan, mga kapatid? Ang kanyang reklamo, siya daw ay inaapi sa pamilya Rason. Siya po ay inaapi dahil nga po sa haba ng kanyang serbisyo diyan sa pamilya Rason ay nakaranas siya ng mga pang-agrabyado. Yan ang akin pong kuha dito kay Badong. Kaya sa nagre-rebelde ay hindi dahil sa aral, wala siyang tutol doon eh. Katunayan, nung nandito pang Brother Eli, wala naman siyang reklamo. Ngayon, dahil wala na ang Brother Eli at si Brother Daniel na po ang pumalit sa pamumuno sa MCGI, eto na ngayon siya, lalo na siyang nabaliw ang kanyang pag-iisip. Nagwala siyang lalo, nagre-rebelde mga kababayan. Yun po ang aking kuha dito dahil wala naman siyang ibang talagang sinasabi. Doktrina, wala naman eh. Wala siyang tutol. Kay Brother Eli, wala naman tutol. Na si Brother Eli naman ang nagtatag sa kapatiran. At ang mga kapatid noon, nagkakaisa sa ngalan ng pananampalataya at sa doktrina. Wala namang personal na bagay na sinasabi doon ng mga kapatid. Kaya tayo nagsama-sama dito, wala naman. Hindi naman sinasabi ng mga kapatid noon. Mga kapatid, alam mo ba? Kaya ako nagpapadoktrina, kaya ako umanib sa samang ito dahil gwapo ang namumuno kasi mayroon akong
nililigawan dito at kailangan ko siya mapangasawa. Kaya ako'y aanab dito para bang kagaya sa iglesia na nasa kadiliman, na hindi mo pwedeng asawahin o hindi ka pwedeng mag-aasawa sa kapatid, lalo na kung kapatid nila at ikaw ay nasa iba yung pananampalataya, kailangan umanib ka. Yun po yun. Kaya ito si Badong, sigurado ako pagdating sa aral, walang tutol ito. Bakit siya nagre-rebelde? Yan po ay dahil po, mga kababayan, dahil sa napakalaki niyang galit dito po sa MCGI. At mga kababayan, mas maigi sigurong direct to the horse's mouth, ito po yung sinasabi ni Badong, na siyang patunay ko kung bakit, kung ano, at galit kung bakit siya galit sa Pamilya Rason. Narito po ang kanyang sinasabi laban sa mga namumuno sa MCGI at maging sa Pamilya Rason. Kapurihan yun, na kaya ka tinatampal, kaya ka nagbabata, kasi gumagawa ka ng masama. Kaya nga tiniis ko 20 plus years na ginagawan ako ng masama ng iyong mga magulang, Daniel Rason. Tapos, ngayon nagsalita ako pa yung masama. Sasabihin mo, Daniel Rason, na walang ginawang masama sa akin. Ikaw, Daniel Rason, alam na alam mo yan sa sarili mo na merong kang ginawang masama sa akin. Ako na nga itong inapi. Hindi ba, Daniel Rason, bawal sa isang lalaki, manggagawa man, miyembro, bawal sa isang lalaki o sa isang babae na binata at dalaga na maghawak ng kamay? What more yung papatungan mo yung dalaga? Hindi ba totoo, Daniel Rason, na pinatungan mo yung dalaga sa loob ng kotse, Daniel Rason? Ngayon, noong nakilala mo yung pokpok mong japayuking asawa, baka sasabihin nung ba't ka nagsasalita ng pokpok? Biblical po yun nakalagay po sa Biblia, patutot. Si Ohola at Oholiba na mga patutot. Biblical po yun, mga kapatid. Hindi ba totoo, Arlene Rason, na pokpok ka at japayuki ka? Hindi ba totoo na mabenta ka sa mga suki mong yakuza? Kaya ka nga, ayan anak mo si Arigel, magmamali-malinis kayo ngayon sa mga kapatid. Gago, Daniel Rason. Ulul ka, Daniel Rason. Putang ina mo ka. Yan ang masasabi ko sa'yo. Putang ina mo ka, Daniel Rason. At putang ina mo ang nanay mo. Bakit? Baka sabihin na, nagmumura si Badong. Hindi po, biblical po lahat yan, mga kapatid. Mas matindi po ang pinagsasabi ng aking Panginoong Hesukristo. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Ngayon, nasasaktan kayo? Dahil yan ang totoo, mga. At hayaan mo mga kapatid, mga kababayan, na ako ay sisingit sa sinasabi ni Badong. Ito po yung aking patunay na ang Badong, wala siyang reklamo sa doktrina, aral, lalo na sa panahon ng Brother Eli. Kundi ito, bakit siya ganito na lang kalaki ang galit niya sa Pamilya Rason, lalo na sa namumuno ngayon, si Brother Daniel. Dahil po sa personal niyang galit, sa personal niyang naranasan sa Pamilya Rason. Siya naman lang nagsabi, inaapi, nagagrabyado, siya di kay pinahirapan, wala siyang sweldo, kung marami pang mga sama ng loob na nasa kanyang puso at isipan. Hindi mo naman Badong murahin ang sinuman kung ang pananampalataya ang ating pag-uusapan. Di mo naman siya murahin ng putang na mo Daniel Rason, putang nanay mo Daniel Rason. Kita mo naman Badong. Tapos gagamitin mo pa ang mga sita sa Biblia na biblical ang sinasabi mo. Saan biblical doon yung sinasabing putang ina? Sige nga Badong, kahit saang kanto sa Biblia, yung litra por litra na putang ina. Tapos ang pinatungkulan mo pa yung nanay ni Brother Daniel Rason. So mga kapatid, ito po yung patunay sa sinasabi ko kanina na ang video na ito ay bilang pagpapatunay ko at ipinapakilala ko sa inyo
Ano nga ba ang dahilan? Bakit si Badong ganito na lang ang kanyang ginagawa? Paninira, mga pang-agrabyado dito laban sa mga kapatid na nandito sa loob. Mga paninira sa pamamagitan ng kanyang mga pagsasabi ng mga kasinungalingan. At wala naman ibang dahilan doon kasi wala siyang sinasabi na tungkol sa doktrina. Mali iyang yung magpahaba ng buhok ang babae, magdamit ng mga mararangal na damit, ang mga lalaki bawal magpahaba ng buhok, ang bawal ito, bawal yun. Wala naman kundi bagkos yung mga kasiraan sa pamilya rason. Mga kababayan, hindi mo naman pwede sabihin, di ba, Badong na punyetan ka Betrason. Yung Betrason kasi, yun ang nanay ni Brother Daniel. So mga kababayan, ito po ang patunay na ang Badong na ito, wala siyang isang dahilan, walang ibang dahilan pagdating sa aral. Kasi sampalataya naman talaga ito. Kung katunayan nga, sabi niya, 22 years siyang nandyan sa MCGI or dito sa Pamilya Rason. Katunayan pa uli na siya ay kasama ni Brother Eli nung umalis siya dito sa Pilipinas at pumunta sa Ibayong Dagat, lalo na sa Brazil. Yun po yun. No more, no less. Pagdating sa aral, walang tutol ang mundo. Kundi, sigurado ako, 101% ito ay isang paninira lamang dahil sa isang malaking galit niya sa Pamilya Rason. Dahil sabi nga niya, inaapi siya. Inaapi. Inaalipin sa madalit sabi. Nagtatrabaho daw siya nang walang na hindi siya nakatanggap ng tamang sahod. Kaya nga ang payo ko kanina sa kanya, di ba nagsalita ako kanina sa unahan pa ng video na ito na kung may agrabyado ka, mayroon kang problema, di pag-usapan ninyo sa inyong dyan, pribado o kaya dalhin mo sa korte kung talagang kailangan mo. Bakit ganito pa gagamitin mo ang social media para mo lang idamay ang kapatiran? Nanunulsol ka ngayon, Badong. Walang iba. Kaya ang sabi ko ng mga nagdaan kong video, noon, Badong, nandito pang Brother Eli, matino pa isip mo . Ngayon, nung wala na ang Brother Eli, nabaliw ka na. Nabaliw saan? Ang utak mo. Hindi ko naman sinasabi pagkatao mo, Badong, hindi naman, matino ka naman . Tinan mo, pogi ka nga . Pero yung utak mo ngayon, nang wala na si Brother Eli, dahil sa sobrang galit mo sa Pamilya Rason, ganyan ka na ngayon. At idinamay mo ang MCGI, siniraan mo na kung ano-anong mga sinasabi dyan, na wala ka namang patunay dyan, puro ka lang daldal dito sa SOCMED. Sabi nga nila, kung ang ilog ay napakaingay, yan po ay mababa. Di ba, Badong? Para ka lang na isang lata ng sardinas o lata ng mantika na naubusan ng laman at napakaingay mo. Yun po yung mga kababayan. So, bilang pagpapatuloy, ito po yung kanyang sinasabi. Mga kapatid, masakit tanggapin yung katotohanan. Pero yan ang katotohanan. Ngayon, sasabihin mo na salbahe ako? Sinong salbahe? Daniel Rason. Punyetang Betrason ka? Biro mo, madaling araw pa lang nagigising na ako. Tapos, pagkatapos naming trabahong kalabaw na walang pahinga sa farm, pagka uwi, aasikasuhin ko pa sila. Tapos mamasaihin ko silang dalawa. Gabi-gabi po yun, mga kapatid. Talagang mainit ang mata sa akin nung kuwala na yun. Yung punyetang Betrason na yun. Totoo naman punyeta ka talaga, Betrason. Di tanungin nyo si Ranza Malyari. Tanungin ninyo si Brad Josel Malyari. Nung nagkita kayo sa Canada, siniraan mo ko, di ba? Punyetang Betrason ka. Punyeta ka na Betrason. Mabubulok ka sa impyerno. Maniwala ka sa akin, mabubulok ka sa impyerno, punyeta kang Betrason ka. Ako na nga ang inapi ninyo. Ang tagal kong naglingkod sa inyo. May sahod ba ako? Yung allowance nga, hindi naman yan Hindi siya consistent. Kung kailan nyo lang maalala. Minsan nga, tira-tirang pagkain yung pinapakain sa amin, hindi ba to? Yan. So ito po yung patunay mo, kabayan, na wala talaga siyang reklamo pagdating sa aral dito sa MCGI. Sasabihin niya, Antikristo. Kasinungalingan yan, Badong. Kasi kung hindi yan kasinungalingan, dihin sana'y magbanggit ka ng kahit isang doktrina dyan. Pamimerso na lang yan. Kasi natitisod kayo sa pagdating sa pera.
natitisod kayo sa kapatiran dahil wala kayong ibang ginagawa dito kundi ang kamalian ng iyong kapwa. Napakaliit na bagay pinapalaki mo. Kaya nga tama ngayong isang kasabihan, wag mong bago mo tingnan ang puwing ng iyong kapwa, Badong, tingnan mo muna ang gatroso siya sinlaki ang puwing na nasa iyong mata. Kasi kung tingnan mo palagi ang kamalian sa iba tapos ang sarili mo hindi mo tinitingnan and then may halo pang inggit, yun ang dahilan ngayon, Badong, kaya ka nagkaganyan. Kaya ang sabi ko nga nung nakaraan sa mga nagdaan ko mga video ay nasapian ka na, Badong, ng 10 demonyo, isa doon tatay mo. Malinaw? Totoo? Punyeta ka? Na betrason? Natira-tira yung pagkain pinapakain nyo sa amin minsan? Tapos sasabihin ninyo, kayo ang sa Diyos. Hindi ba totoo, Dan Rason, na pinakulong mo yung kapatid mo? Tanungin nyo, nandyan si Brad Ruben Rason, yung kapatid ni Dan Rason. Tanungin nyo po yung mga kapatid nila. Tanungin nyo, mga kapatid. Ngayon, isa na lang ang buhay na kapatid nung Bet Rason, yung tatay ni Sis Ruth Soriano, si Brad Narsing Soriano. Tanungin nyo, mga kapatid, kung hindi totoo na masama ang ugali ng kanyang kapatid na si Bet Rason. So yan na po mga kaibigan, walang iba. No more no less. No more no less ang dahilan bakit nagrebelde itong si Badong at naguyo pa niya si CJ Perez, si Nikki at marami pa pong mga nag-i-exit ngayon dyan. Natural, Badong, di ba? Pagkagalit ka sa iyong kapwa, o di mo naman sasabihin ang isang magaling naman yung magaling na bagay doon sa iyong kapwa na kung saan ikaw ay galit. Di ba? Lahat ng kasamaan, ibubulgar mo na. At ito si Badong, gamit niya ang social media, eto na siya ngayon, dinamay niya ang buong kapatiran at ito na ngayon siya, nagkakalat na siya ng lagim sa social media. Marami na siyang naguyo, marami na siyang nasulsulan, na dito din naman mahihina ang pananampalataya ng ibang mga kapatid na matitisurin din. So yun mga kababayan, siguro hindi na ako gaano pa magmasasalita dahil sa inyong narinig, kumpleto na siguro yun. Sabi ko nga, video itself, sa mga sinasabi mismo ni Badong, siguro sapat na yun para maliwanagan kayo kung ano ba at bakit ba itong mga ito, ang mga exeter sa pangunguna ni Badong, ni CJ Perez, kaya sila ngayon nagre-rebelde at nabaliw na ang kanilang pag-iisip ay dahil po sa personal nilang galit. Nag-uumapaw, lumagpas na doon sa kaharian ng kanilang tatay, na taga Juan 8:44. Ayan, dahil po sa sobrang galit, kaya sila ngayon nabaliw ang kanilang pananampalataya, lalo na ang kanilang pag-iisip, at wala na silang ginawang mabuti laban sa kanilang kapwa, lalo na dito sa kapatiran sa MCGI, kundi puro na lang kasamaan, paninira, at mga pamimersonal na mga birada nila dito sa kapatiran. Lalo na higit sa kay Brother Daniel na siya ngayon namumuno sa MCGI at sa kanyang pamilya. Hanggang dito na po mga kaubayan, hanggang sa muli. Sana po naliwanagan kayo sa mga kadahilanan bakit ganito na lang ang kanilang pagwawala ngayon sa social media ng mga exeter sa pangunguna po ni Badong. Hanggang dito mga kaubayan, sa muli tayo po'y maghanap uli ng panibagong video na akin po may i-share sa inyo bilang pangbara sa mga kamalian, kasama na ginawa ng mga exeter ngayon. At kung nagustuhan nyo ating ginagawa ngayon mga kababayan, huwag naman kalimutan suportahan ang ating mga pagsusumikap na matigil ang mga kalukuhan ng mga exeter na ito. Please hit my bell din sa baba. Pakiclick lang po para more videos to watch. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.